Hello po mga ka-Jesnabs, welcome back po sa ating channel. Pwede ba si Teacher 1 dumiretso sa Teacher 4? Or yung Teacher 3 ay dumiretso sa mas mataas pa sa Teacher 4 sa pagpariklas ng kanyang position? Well, ito po yung kasagutan. So ito yung sa yung sa table na ito makikita ninyo na yung reclassification of position from Teacher 1 to Teacher 2 ay pwede. Basta yung QS ay masusunod, no? Nakalagay naman dyan yung QS na dapat ay graduate ka sa bachelor's degree in education or meron kang units sa professional units. Tapos meron kang 8 hours na training. Tapos yan ay na-acquired within the last 5 years at may 1 year na teaching experience at saka ikaw ay professional teacher, no? Meron kang license. At saka ito, yung importante, yung performance requirement. Meron kang 6 proficients na COI at saka ito ay VS and at least 4 proficient na INCOI at VS. So ito po ay sa Teacher 1 to Teacher 2. Ngayon sa Teacher 3 naman, ano ba yung qualification? Pwede yung galing sa Teacher 1 at saka Teacher 2. Tapos yung education, pareho sa Teacher 1 to Teacher 2. Pero yung training ay 16 hours, Then yung experience ay 2 years teaching experience. Tapos license syempre, licensed teacher. Tapos performance requirement ay merong 12 proficient na INCOI at saka na naka-VS at saka 8 proficient INCOIs at VS din. So tugmang-tugma yan sa dalawang IPCRF. Din ito, yung sa Teacher 4 naman. Sino ba yung pwedeng magpariklas sa Teacher 4? Ito, nakalagay dito na pwedeng si Teacher 1, si Teacher 2, at saka si Teacher 3. Pwedeng dumiretso sa Teacher 4. Ang kanyang QS ay ganun din, graduate sa education or meron siyang 18 na professional units sa education. Training ay meron siyang 16 hours na training sa alin dito, or can be cumulative sa curriculum, pedagogy, subject specialization acquired within the last 5 years, or meron siyang completion ng NEAP Requisite Professional Development Program for Career Stage 2. Tapos sa experience ay naka 3 years na siya sa teaching experience. Tapos syempre licensed teacher, merong 21 na proficient COIs at VS, pag naka VS ka na. At saka 16 proficient INCOIs at VS din. Pero itong sa IPCRF mga ka-Jesnabs, lagi kong sinasabi na mas mainam ito ay mas mataas or outstanding talaga siya kasi gamit yan sa performance, sa pag-rating ng performance. Okay, lipat tayo sa ibang slide. Ito naman, paano ba yung sa Teacher 5? Sino bang pwedeng magpariklas to Teacher 5? Ito nakalagay na kahit Teacher 2, Teacher 3 at saka Teacher 4 pwedeng makapariklas ng Teacher 5. Yung education, the same pa rin sa QS niya, pero yung training ay 24 hours na within 5 years. Or pwedeng sa NEAP Career Stage 2. 3 years teaching experience din. Tapos professional license, tapos yung performance ito. Meron kang 6 na proficient COIs at outstanding. At least 4 din na INCOIs at outstanding. So yan, sasabi ko kailangan ng outstanding. So the same sa
ito sa teacher 6. Yung teacher 3, tingnan nyo, pwedeng diretso teacher 6. So, yung teacher 4, teacher 5, pwedeng diretsong teacher 6. Basta lang yung QS na nandito ay pasok, makukuha ninyo. Yung mga nandyan na mga QS at saka yung performance requirement. So, yung performance requirement ay 12 proficient COIS at outstanding, tapos at least 4 na proficient in COIS at very satisfactory and 4 na proficient in COIS at outstanding. Okay, so yan ay para sa teacher 6, salary grade 16 na yan. Okay, dito tayo sa teacher 7. Sino ba yung pwedeng maging teacher 7? Pwede si teacher 4, si teacher 5, or si teacher 6 maging teacher 7. Yan. So, yung education, ganun pa rin, graduate sa education, or kung hindi man, dapat may 18 na professional unit sa education. Tapos, yung sa training ay 32 hours within the last 5 years. Or nakatapos siya ng NEA Requisite Professional Development Program for Career Stage 2. Merong 4 years teaching experience. Tapos, siyempre, license siya. Meron siyang updated na license. At saka yung kanyang, COI at saka INCOI, 18 na outstanding na COI at saka 6 na INCOI na VS at saka 6 na INCOI na outstanding. So yun po. Paano naman sa mga master teacher? Tingnan natin. Ayan, si teacher 5, teacher 6, or teacher 7. Pwede rin siyang dumiretso ng master teacher 1. Pero yung kanyang QS ng master teacher dapat masusunod. Yan. Master's degree in education, pwedeng educational leadership, educational management, or relevant subject or learning areas. Yung training, naka 24 hours training sa mga cumulative of the following curriculum, pedagogy, subject specialization. At saka take note, merong and 8 hours of training in instructional supervision. Dito sa training na 8 hours sa instructional supervision, maraming nadi-DQ dito. Pero kung meron kang NEA Requisite Professional Development Programs for Career Stage 3, pasok na pasok tayo dyan sa MT. Tapos 5 years teaching experience, professional license. Ito, may 21 na outstanding sa COI. At saka 8 proficient in COIS na VS at saka meron ding 8 in COIS na outstanding. Ngayon sa teacher 2, master teacher 1 to master teacher 2. Almost the same lang, almost the same lang. Pero may nakalagay dito sa experience na meron ka ng 1 year relevant experience in instructional supervision, meaning naging master teacher 1 ka na yan. Tapos yung sa INCOI ay 10 lang na highly proficient COI na outstanding at saka 5 highly proficient na INCOI at VS at 5 highly proficient INCOIs at outstanding. So, ibig sabihin nito, kahit isa lang na IPCRF ang isubmit mo dito, pwede na sa MT2 kung ikaw ay MT1 na, Walang ibang pwedeng maging MT2 kundi si MT1. Eto. Paano ba magpa-reclass ng MT3? Pwede si MT1 or si MT2. Pero dapat yung mga QS na nandyan ay makumpleto.
meron ka ng 2 taon na MT, Master Teacher. Yan, pwede kang 21 highly proficient COI at outstanding. Nako, pwede pa pala tayo mag-ambition sa Master Teacher 3. Ang dali-dali lang siguro nito kung graduate ka ng Masteral. Pero kailangan mong mas mataas pa sa Masteral para makakuha ng points. Ito sa Master Teacher 3 to Master Teacher 4. Mukhang nakakalola na ito. Yan, tingnan nyo na lang. I know, hindi naman ito madami yung pumupunta sa Master Teacher 4. Then, Master Teacher 5. Qualified si MT3 at saka si MT4. Then, andyan yung kanyang QS at saka performance requirements. Okay guys, hanggang dito na lang tayo. So, take note ha. So, yung mga division dyan na hindi pa nagpa-call for applicants sa Teacher 4 to 7, ay antay-antay na kayo, mga co-teachers ko, mga ka-Jesnabs. Ihanda na ang mga dokumento. By the way, hanggang dito na lang. Thank you for having me. Bye-bye. Paki-subscribe naman.